Vatican ni Pope John Paul II, yung mga previous popes daw, walang naitayong monastery, pero si Pope John Paul II, naisipan niyang magtayo ng monastery. At isa sa mga napili niya na kasama rito ay ang ating pong kababayan na si Sister Virgie. At yun nga, pinakita ni Sister Virgie sa akin yung mga kuha niyang larawan with the Pope. At dun, base sa recollection niya, sinasabi niya na, alam mo, he really loved, Pope John Paul II really loved the Philippines kasi tuwing nakikita daw niya si Sister Virgie, lagi niyang binabanggit, oh, Philippines, gumaganyan daw. And then, isa pa sa napakapambihirang, I feel so blessed na si Sister Virgie, binigyan ako ng relic of the Blessed Pope John Paul II, no? Kasi meron palang ibinigay kay Sister Virgie si Pope John Paul II na one of the garments ng Pope. And ginawa na itong relic ni Sister Virgie. Well, technically and officially speaking, Rhea, hindi pa santo to, so hindi pa relic na matatawag, pero ngayon pa lang meron ng mga nakahandang relic itong sina Sister Virgie nga ng Monastery of St. Clare. At nabigyan tayo ng isa sa mga relics na yan, at ito ay napakaliit lang naman na square piece of cloth na suot nga ni Pope John Paul II nung siya'y Santo Papa, at inilagay nila ito sa isang parang maliit na case o enclosure. At yun nga, napakaswerte ko, napaka-blessed ko na nabigyan ako ng isa sa mga relic na yan ni Sister Virgie. Rhea, mabanggit ko lang din na yung Filipino community dito sa Rome, pagkatapos ng Eucharistic Mass at Beatification Rites for Pope John Paul II, ay nagkaroon ng celebration at misa dun sa lugar na tinatawag nilang Colegio Filipino. At ang isa sa mga nag-officiate ng misa ay si Manila Archbishop Cardinal Gaudencio Rosales. Nandun din si Cebu Archbishop Cardinal Ricardo Vidal. And after the Mass, na dinaluhan ng marami sa mga kababayan nating narito sa Rome, ay nagkaroon din ako ng chance na ma-interview si na Cardinal Rosales at Cardinal Vidal. At pinakwento ko sa kanila kung nasaan sila nung beatification. Nandun sila sa malapit sa altar kung saan mismo nagkaroon nga ng beatification rites. And they were telling me about their experience. Kasi tinanong ko si Cardinal Vidal, sabi ko, Cardinal, anong naramdaman niyo nung exact moment na dineclare ng beatified o blessed na si John Paul II? And sabi ni Cardinal Vidal, parang tumayo raw yung mga balahibo niya, na-touch daw siya, biglang naalala niya yung napakarami niyang close encounters with former Pope, no? At very proud si Cardinal Vidal na sinabi niya, alam mo ba, siguro sa lahat ng mga cardinal, ako yung may pinakamahabang naging encounters kay Pope John Paul II, dahil nung pagkatapos daw ng 1986 EDSA 1 revolution dyan sa Pilipinas, Rhea, tinawagan daw siya ni Pope John Paul II para ipakwento sa kanya kung ano nangyari dun sa EDSA 1, no? So, ang daming kwento, tapos pinakita ni Cardinal Vidal yung sing-sing na binigay sa kanya ni Pope John Paul II. And si Cardinal Rosales naman, tinanong ko kung anong naramdaman niya. Sabi niya, na-overwhelmed daw si Cardinal Rosales kasi sabi niya, parang naalala ko ulit kung gaano kalaki yung responsibilidad na maging alagad ng simbahan, kasi parang napaka-tough act to follow daw nitong si Pope John Paul II. Parang natakot daw si Cardinal Rosales na, oo nga, napakalaki pala nung burden para sa mga katulad daw nilang alagad ng simbahan to try and emulate the holiness of Blessed John Paul II. Marami pang kwento si Cardinal Rosales, ibabahagi ko na lang pagka medyo na-gather ko na lahat yung notes ko at yung thoughts ko, dahil pasensya ka na, Rhea, medyo hating gabi na dito sa Rome, and it's been a long day, but truly it has been a blessing
have witnessed beatification for Pope John Paul II na alam natin, minahal ng napakaraming tao sa buong mundo at kabilang tayo dyan dahil lalo pat minahal niya tayo ng lubos at naramdaman natin yon sa maraming pagkakataon. Rhea? Yes. Jessica, siguro isang tanong lang, hanggang kailan daw mananatili itong labi ni Blessed John Paul II dyan sa altar para masilaya ng mananampalataya? Hindi ko, nung umalis tayo ng Vatican wala pang announcement, pero ang mga naunang sinabi hanggang may tao, they will accommodate kasi Lahat. Alright. parang ganyan din yung nangyari nung funeral rites niya they tried to accommodate as many people as possible. Alright. At sa ibang mga marami pa, may iba pa kasing mga celebrations no? Like on TV now, may mga special concert dedicated to the Pope, the former Pope, and now Blessed John Paul II. At bukas ng 9 a.m. ay merong Thanksgiving Mass dyan pa rin sa St. Peter's Basilica. Kung konti daw yung tao, baka sa loob gawin. Pero kung marami pa rin tao, doon daw uli sa St. Peter's Square gagawin yung Thanksgiving Mass. Alright, Jessica Soho, maraming salamat and we hope you get some rest. Jessica Thank you Soho very po, much, Rhea. nag-uulat mula Magandang sa umaga. Vatican. Hindi lamang sa Vatican pinagdiwang ang beatification ni Blessed John Paul II, nagkaroon din ng pagdiriwang sa ibang bansa. Darito ang report. Hindi naging hadlang ang pag-ulan sa Krakow, Poland para mapanood ng mga Polish doon ang beatification ng kababayan nilang si Pope John Paul II. Humigit kumulang 120,000 ang nanood ng seremonya sa itinayong widescreen. Taimtim silang nakaisa sa misa. To jest bowiem kielich krwi mojej. Ganito rin ang eksena sa Polish capital. Hindi rin mahulugang karayom ang main square ng lungsod sa dami ng mananampalataya na nanood ng beatification. Dagsari ng mga Katoliko sa Basilica of Guadalupe sa Mexico. Tampok doon ang isang estatwa ng yumaong Santo Papa. Mula loob hanggang labas ng Basilica ay puno ng tao. Ang Mexico ang ikatlong bansa na pinakamaraming beses na nabisita ni Pope John Paul II, kasunod ng Poland at France. Pinasinayaan naman sa lungsod ng Bethlehem ang statwa ng yumaong Santo Papa. Ito ang unang statwa ni Pope John Paul II sa Middle East. Ito raw ang kanilang paraan ng pagpupugay sa Santo Papang minahalang Palestine. Bago nito, isang misa ang idinaos para sa pagdiriwang ng beatification. Para sa unang balita, Dante Perello reporting. Pangulong Noynoy Aquino pinamamadali sa Regional Wage Boards ang pagtalakay sa petisyon para sa dagdag sahod. Ang mga empleyado naman ng gobyerno mas maaga na raw matatanggap ang kanilang aumento. Narito ang report ni Ruth Cabal. Sa taunang selebrasyon ng Labor Day sa Malacanang, dumalaw ang mga kinatawan ng may 20 labor organizations sa tinawag nilang almusal ng pagkakaisa kasama si Pangulong Aquino. Pero kapansin-pansing wala ang mga kilalang militanteng labor groups na inimbitahan naman daw ng DOLE. Walang inanunsyong aumento sa sahod ang Pangulo. Pinamadali lang niya sa Regional Wage Boards ang pagtalakay sa mga nakabinbig wage hike petitions para makapagdesisyon daw sana ang mga ito sa loob ng buwang ito. Baka naman po pwedeng paspasan na ng mga wage boards ang pag-aasikaso sa mga isyong ito upang makatutok na rin ang mga maggagawa sa kanilang mga trabaho at pare-pareho na tayong makahinga ng mas maluwag.